So ito ma'am, nabalitaan namin na yun nga po, yung sinabi ko kanina, yung tungkol sa isang magtataho na napahiya virtually or online or sa social media dahil sa ginawa nitong, isang content creator natin diyan sa Cam Norte. Puwede niyo bang idetalye sa amin ma'am yung pangyayari, Ma'am Ada? Bale Sunday po 'yun, araw ng Linggo. Maraming nagpadala sa akin ng private message regarding nga po doon sa viral or prank video na nag-viral online. So, nang makita ko nga po at pinanood ko, ah, medyo nalungkot po ako kasi siyempre nauso po yung mga prank ngayon, yung kumbaga mga random na tulong na dumarating sa atin, hindi natin inaasahan. So, yung ngiti ni tatay nung may mag-fist bump sa kanya, siguro inakala niya na swerte niya nung araw na yon. Makikita natin sa itsura ng kanyang pagmumuka at sa the way na siya ay nagsalita, ang lumabas kaagad sa kanyang bibig ay salamat. Di po ba? So, parang umasa siya na may biyaya siya sa araw na iyon. So, ang nakakalungkot lang po doon, bali, ayan, sinagot siya nung nagpa-prank yung vlogger na taho po. Kasi pakabigay niya, sabi niya, salamat, diniretso na niya sa bulsa. Tapos nung pagtalikod po nung humingi ng taho, doon niya binigyan pa ng malisyosong title yung kanyang vlog. Hindi inakala nung magtataho na ipopost siya. So ilang araw na po ang nakalipas na ito at nakita naman natin yung pagkakaayos nung magkabilang panig. Pero yung act o yung ginawa po ng vlogger, hindi na po yun mabubura. Kasi nga, marami na po ang nakapag-save ng video. So yung video yun, maraming lumabas na makabutihan at negatibong epekto uh, doon sa na-vlog kasi syempre social media, inatake na rin siya ng mga tao dahil sa pagpapakita niya ng hindi magandang halimbawa katulad ng pagpapahiya at ang pagdidegrade sa pagkatao po ng isang magkatao. Isang kagandahan din po yun na naging open din po sa ibang mga vlogger na yung pagtulong ay hindi dapat lahat isinasa publiko. Tumulong po tayo nung ayon sa nararamdaman natin at hindi para lang mag-earn ng mga uh, comment and viewers para kumita online. Yun po yung nakita ko doon sa video. So, maraming naawa doon sa matanda and marami din namang nang huli na doon sa isang vlogger. Pero ayon po sa update na aming nakalap, naging okay na po yung both parties. Pero syempre, marami pa rin pong mga viewers ang hindi nakaka-move on dahil sa sila yung naramdaman nila yung epekto nung pamamahiya or pagkainis po dahil doon sa sitwasyon na yon. Opo, iyon. Ito ma'am, mai-clarify ko lang ano, ang paabot sa inyo ng report, ang nagreklamo sa inyo si tatay, yung magtataho, ma'am? No po sir, bali hindi po pumunta dito sa office si sir, yung magtataho, si tatay. Hindi po siya nagsampa ng formal na reklamo, kundi yung mga viewers po. Marami po sa akin nagpadala ng mensahe kung ano ang pwedeng gawin. So kami naman po dito sa aming tanggapan, nung hindi pa po namin nalalaman na hindi pa sila okay, nag-aantay rin po kami na personal na dumulog dito si tatay at kung siya ay magrereklamo, andito naman po kami. Bukas naman po ang aming opisina para sa kanyang formal na reklamo. Sa ngayon po, hindi naman po siya dito pumunta. So, inakala po namin or inaasahan namin na okay na po sila dahil ayon sa kanyang pamilya at sa paghaharap nila sa barangay, naging maayos na yung kanilang pag-uusap. Opo, iyon.
So, bale pala ma'am ganito ang nangyari, parang, yung content creator, nag-fist bump tapos akala ni tatay libre yung ano binigay na pera sa kanya na yun. Pero at the end of the day, bibili pala ng taho, parang humingi pa ng sukli. Parang sa Bicol, napabuyo si tatay, Ma'am Ada, parang gano'n, ano po? Opo. Hmm. Ang nakakaano lang kasi dun sir, yung kanyang caption, yung kanyang titulo na humingi pa ng sukli. Parang yung ginawa niyang katatawanan si tatay at para ipinahiya niya. Sinira niya yung dignity, yung yun ang masakit doon para sa kay tatay at para sa pamilya niya na nagtatrabaho ng marangal pero ginawa niyang katatawanan at ibinaba niya yung dignidad ng isang tao dahil wala namang hinangad si tatay kundi magpasalamat pero siya ginawa niyang content nang walang permiso at ginawa niya pang katatawanan na maging subject si tatay doon sa kanyang pag-upload ng video. Yun po ang masakit pala, napahiya si tatay sa social media kasi marami yung nakakita ma'am 'pag in-upload talaga sa social media ito. Pero dahil dito Ma'am Ada, nang makarating po ito sa inyo, ano ngayon ma'am yung mga hakbang na inyong ginawa, Ma'am Ada? Nung makatanggap po ako ng mensahe, agad ko pong pinag-save, in-extra ko po yung video. Kasi kung sakaling pumunta dito si tatay, na nakahanda po yung ebidensya na magpapakita sa korte na hindi gawa-gawa yun at visual, nakita ko talaga ang katotohanan kung sakali na siya ay magpapail ng reklamo. Kasi sa nakita ko po, kung siya ay lumapit dito, yung pong vlogger, nakapag-commit po siya ng kasong Article 287, yung pong unjust vexation, yung pagpapahiya at ginawang katatawanan po yung isang sitwasyon na hindi alam po nung kanyang subject person. Opo, Intentionally po kasi yung ginawa niya kasi doon po sa isang sitwasyon na yon, walang kaalam-alam yung subject person niya na siya ay gagawing subject doon para kumita or mag-earn siguro or mag ano ng mga sumikat sa online yung vlogger. opo yun. So ibig sabihin pala ma'am, puwedeng makasuhan itong vlogger or content creator na ito, Ma'am Ada? Yes po, kung sakaling nagreklamo po si tatay, pwede pong ah, makasuhan si vlogger under unjust vexation in relation to RA 10175 kasi ginamitan po siya ng information and communication technology, ipinost po sa social media. Opo. Okey po, opo. So ito ma'am, dahil wala pa naman kayo ma'am na natanggap na formal na reklamo mula kay tatay, at sa kanyang pamilya, ngayon ma'am, paano niyo sila ma'am tinutulungan o ano ma'am yung ginagawa ninyong paraan siguro para kahit papaano, matulungan sila tatay sa ganitong uri ng sitwasyon, ma'am? Bale hindi lamang po kay tatay, ang pagtulong po ng aming tanggapan ay hindi lamang po sa mga biktima kundi sa mga vlogger din. Ito po isang eye-opener po ito. Tandaan po ng bawat isa kahit hindi po professional vlogger or yung mahilig po mag-post online. Tandaan po natin na isipin yung gasgas na pong salita na think before you post. Gawin po natin na uh, isipin po natin na hindi lahat ng video ay magandang i-upload. Yun po ating pakaisipin at unang-una po humingi po tayo ng consent. Ito pong sinasabi ko, ito po ay isang awareness po hindi lamang po ito para kay tatay at hindi lamang din po kung kanino, kundi para sa lahat po, lalo na po sa mga mahilig mag-upload. Professional or hindi po professional na vlogger. Tandaan po natin na huwag po tayong manghiya o mangliit ng ating kapwa, sino man, bata o matanda. At lagi po nating tandaan, check po natin yung mga caption tuwing tayo ay mag-upload. Huwag po tayong gagamit ng mga
nakaka-trigger para lang manghikayat ng mga viewers para tumaas lang po yung ating rating via online po. Huwag din po yung mga misleading yung context or yung gagawa ng mga putol-putol na video para gawa ng magandang caption, pero hindi naman po yun yung totoo. At saka tandaan din po natin na wag i-blur i-blur po yung mga sensitive information tulad ng mukha. Kitang-kita po doon sa video na nakikita yung mukha ni tatay. So malinaw. May mga nalabag siya doon yung privacy po ni tatay. Siyempre araw-araw laman siya ng kalsada dahil sa uri ng kanyang hanap buhay. So kung napahiya siya or nakaramdam siya, ngayon magkakaroon na po ng epekto yung kay tatay na pag may lupapit sa kanya or totoo yung tulong, magkakaroon na siya ng doubt. Yun po yung masakit doon. Yun po yung mga epekto ng mga maling hakbang na ating ginagawa. Tandaan po din natin na sa mga vlogger, huwag po natin gamitin ang kahirapan ng isang tao or kapansanan ng isang tao para mag-earn tayo ng maraming followers. Huwag natin silang gawing hanap buhay, tulay para umangat tayo at manghiya or mangapak ng ating kapwa. Tandaan, ito po ang tandaan. Kahit deleted na po ang video, katulad niyan, maraming viewers, marami nagpadala sa akin, na extra ko kaagad at marami nakapag-screenshots niya, pwede pa rin po mag-file ng kaso ang isang agrabyadong party. Hindi po porket na-delete na po yan sa social media, ay wala na pong kaso. Meron pa rin po. Tandaan po natin, mga vlogger, sa mga uploader, ang goal po natin ay tumulong at hindi manghiya ng ating kapwa. So yun po yung tulong namin kay tatay. Lahat po doon nasabi ko, kasi kailan lang naman yung nangyari, kung magbago yung kanyang isip, bukas po ang aming tanggapan para tulungan siya maghain ng reklamo. Yun po ay kung desidido po si tatay na magpatuloy po siya na mag-file po ng kaso. Yun po yung maaari naming ilapit kay tatay. Opo, iyon. Okay. So, yun, kahit pala papaano ma'am, talagang nakatutok din pala tayo sa ating mga nasasakupan dyan, hindi lang sa isang individual regarding dito. Pero dito ma'am, para lang, siguro kasi ma'am, hindi ito alam ng ibang mga content creator, o maaaring alam pero hindi lang sinasabuhay. Mas maganda ma'am kung sa inyo manggaling. Hanggang saan ba ma'am yung limitation ng paggawa ng content o prank sa mga public place bago ito maituring na siguro kriminal o sibil na paglabag, Ma'am Ada? Unang-una po, ang kailangan nilang gawin ng mga vlogger po ay humingi ng permiso sa kanilang mga subject, ay sa kanilang mga tao na ginagamit doon sa kanilang video. Kasi kung wala pong ganun, unang-una, ang irereklamo nila is yung kanilang data privacy. Napahiya sila, na nakilala sila ng publiko sa hindi magandang paraan. So, ang po doon is limitasyon. Katulad ng anong nasabi ko, laging hihingi po ng permiso kung pumayag or hindi po. Kasi ang kumikita lamang sa mga ganyan, syempre, is yung may mga social media account. Sila yung nagsasahod na nagagamit yung mga tao. Mga ordinaryong tao. Opo, iyon. And yung ma'am, yung vlogger o yung content creator, nakausap nyo ba siya ma'am? Ano ang sabi niya, if ever? Bali, hindi po. Kasi ang trabaho po namin dito, sir, may cyber patrolling po kami. So, kahit hindi sila lumapit dito sa amin, may mga patrollers po kami na, di ba, katulad sa mga local police station, foot patrol, naglalakad everyday, umiikot everyday. So kami naman po, everyday, ang ginagawa namin, via social media. Sa mga social media apps, doon kami nagpapatrolling. So, isa din doon sa napatrolling namin is yung paghingi ng tawad ng vlogger. So, nakita naman namin, nag-upload siya sa kanyang social media account na sila ni tatay ay okay na. So,
Bale, hindi kami nag-interact or pumunta sa kanya. Hindi namin ginawa ng action ang ganung bagay. Pero una namin ginawa ang action through social media. Lahat ng mga social media accounts and information at posibilidad na mga magagamit kung may kasong ipa-file ay amin na pong na-save. Kumbaga, nag-aantay na lang po kami nung may magrereklamo o hihingi ng tulong dito sa amin. Yan po ay nakapreserve na dito sa aming device. Opo. Sa mga ganitong kaso, ma'am, nakikipag-ugnayan ba kayo, ma'am, sa ano, sa ibang sangay ng gobyerno like sa mga sa PNP, sa iba pa na sa LGU para masampahan ng kaukulang kaso yung mga ganitong uri ng mga abusadong content creator, ma'am? Yes po sir, always po yun po yung ginagawa namin kasi lumalapit po kami, humingi kami ng tulong sa mga mga force multipliers po sa mga barangay kagawad and ang barangay, yung pong pinangyarihan na barangay, bale doon din po ako sir nakatira. So meron kami mga coordination na ginagawa and hindi lang po doon, nakikipag-ugnayan din kami sa mga barangay captain po. Hindi lamang po sa kasong ito. Bali sir, patuloy kami, yung po yung aming mandato. Bali, nagkakandak po kami palagi ng mga coordination sa barangay and sa municipal offices po. Katulad niyan, last Monday, nagkaroon kami ng pakikipag-ugnayan sa municipal mayor po ng Daet. And yung pong barangay Burabot, kung saan nakatira si tatay, napaka-active po ng barangay officials doon. Lahat po sila laging nai-invite ang aming tanggapan. So, hindi lamang po sa isang kasong ito nangyayari ang mga bagay nito, pero sa lahat po ng mga kaso kung saang barangay nangyari yung mga insidente, lagi po kami nakikipag-cooperate. Hindi lamang po ang aming opisina ang solo na nagtatrabaho dito. Kumbaga, sa AOR po, kung saan po yung local station, doon po kami lumalapit. Magkakatulong po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-implement po ng batas na RA 10175. So lahat po kami nagtutulungan. Wala pa man pong insidente, gumagawa na po kami ng mga prevention. So awareness and katulad po nga nito sir, malaki po itong eye-opener sa lahat sa mga nakikinig po ng mga sa inyong programa, sa mga nakakaunawa. Isa po itong pasasalamat mula po sa aming tanggapan sa pamumuno po ng aming team leader na si Police Major Edwin L. Mapula na siya po yung gumagabay sa amin dito na ipagpatuloy po namin yung aming mga ginagawa para ma-prevent yung tumataas na bilang po ng mga biktima ng RA 10175. Opo. Ito ma'am, maisingit ko lang na katanungan. First time ba 'tong nangyari dito ma'am sa Cam Norte? Sa inyo, sa Basud? O marami ng ganito ma'am na case? Correction lang sir, sa barangay nangyari po yung insidente sa barangay Bagasbas po at yung residential po nung victim, si tatay, taga Buragot po siya, magkadikit lang po yan sir na barangay. So ito pong pagpa-prank pong ito, ngayon lang po ito nangyari sa amin, sa probinsya po ng Cam Norte, hindi, sa report po namin. Wala pa naman kami natatanggap na iba, pero mga insidente po na sinasanggap po nitong RA 10175, marami na rin po. Pero yung pong unjust fixation na in relation to sa pagpa-prank po, ngayon lang po ito nangyari, sir. Okay, 'yun. Ito ma'am, sa mga ano naman ma'am, sa mga pribadong tao na 'yun nga po, nagawa ng ganito, halimbawa ng ibang mga content creator, ano ba ma'am ang maaari o dapat na gawin ng isang ordinaryong mamamayan kung sila naman, mabiktima ng katulad nito na prank na 'yun nga, napahiya sila sa social media ng walang pahintulot, Ma'am Ada?
Unang-una po, kasi yung mga vlogger, ang gusto niyan is makapag-ano agad sila ng mga comment and makapag-earn ng mga like and comment and share. So, doon po sa mga pribadong tao na maaring nabiktima or mabibiktima ng ganitong uri ng kaso ng paglabag sa batas, kaagad niyo pong i-record, screenshots and i-download ang mga ganong bagay at pwede po mag-report kaagad dito sa aming tanggapan para ma-preserve po namin kaagad yung ah, social media ah, video na in-upload po. Kasi importante po yun na meron kaagad tayong digital evidence na napapreserve. So doon po sa mga kahit na nasa bahay kayo, at 'di ba mga high-tech naman po yung mga cellphone ngayon, madali po i-save yung mga ganong video. Kung alam nyo na na-violate ang inyong karapatang pantao, kaagad-agad po ninyong i-save yung ebidensya. Kasi kahit maburaya ng isang content creator or ng isang may-ari ng social media account, kung meron na po kayong na-save na video at na-screenshots nyo, hindi lang kayo, at yung inyo pang maaari nyong maging witness ay maaari pong magamit yon at pwede po ditong pumunta sa aming tanggapan para makapag-abot po kami ng tulong. Opo. At ito ma'am, sa inyo pong observation or sa data nyo, kung meron kayong data ma'am, sa lalawigan ng Cam Norte, tumataas ba ma'am ang kaso ng mga digital harassment o irresponsible content creation? At ano ma'am yung naging pambansang epekto nito if ever, ma'am Ada? Yun lang po, medyo nakakalungkot talaga kasi tama ka sir, tumataas po yung bilang ng mga online violators. Kasi nga po, marami kaming natatanggap na na reklamo hinggil sa pagpo-post sa isang tao gamit ang social media account. Kaya po sa lahat, hindi lang kung kanino, kung may tinutukoy ako or wala, kundi lahat po tayo at karamihan sa atin ay gumagamit na ng mga, lahat merong mga social media account. Maging maingat po tayo sa paggamit ng ating social media account. Maging responsable po. Kung galit, wag hawakan ng cellphone at i-express yung nararamdaman doon. Kung may kaaway, wag nang gumamit ng cellphone kasi yung simpleng away po, simpleng kaso, kung harapan na pinag-violate, maaaring mababa lamang yung kaharapin niyang paglabag sa batas. Pero dahil po kapag in-upload sa social media, yung po ay 1 degree higher na kasi special law po ang RA 10175. So mataas po ang maaring maging multa kapag ang isang tao ay nakapaglabag ng ganitong krimen. Opo. Sa mga ano naman ma'am, ito mga last 2 question na lang ma'am ano. Sa ano naman Opo. ma'am, sa mga nagsi-share nung halimbawa in-upload na nga nung content creator, shinare pa nung iba. Sa mga na magshi-share ma'am ng ganitong sitwasyon or video, ano naman ang paalala niyo sa kanila, ma'am Ada? Bali sir, doon po sa mga uploader po, tapos sa mga nag-share, mahilig po mag-share ng mga account po, ang maipapayo ko lang po, kung mag-share po kayo, hindi po masama yun sir. Pero kung mag-share kayo at nilagyan ng malisyosong title yung pinag-share na video, ay maaari pong may kahinat ng kaso. Halimbawa po, nanira, tinukoy yung isang tao at yung kanyang post ay paninira doon sa pinag-share niya ng video, ay maaari po siyang sampahang kaso ng libel po. Medyo mataas po yun, sir. Okay, 'yon. And, eto ma'am, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano ulit ma'am yung inyong siguro mabibigay na babala sa mga content creator natin, mga vlogger natin ng ganitong uri ng, sitwasyon and even sa mga residente ma'am diyan sa Cam Norte and sa mga nakikinig sa atin.
para wag nang maulit yung ganitong uri ng insidente, Ma'am Ada? Yun na nga po sir, katulad ng sinabi ko kanina, yung 5 rules po ng paggamit ng social media account po na ang pinaka the best po nating gawin ay think before you post po. Think before you click. So, may mga na pag-isipan po natin, basahin po natin ng ilang ulit yung ating ipopost, yung title, yung nilalaman po ng ating ipopost. Kung hindi naman kung yung po ay may kabutihang dala sa publiko, post po natin. Pero kung alam naman po natin na yun ay may negative na salita, defamatory impression tungkol sa isang tao, wag na po nating i-post. Maging maingat po tayo sa paghawak ng ating social media account kasi ano man pong paglabag or nakaapekto sa karapatan ng ibang tao ay pwede pong sampahan sa ilalim po ng RA 10175. At yun lang po, wag tayong basta open ng link para po maiwasan din po sa ibang insidente na pinatutungkulan nitong RA 10175 po.